Akala nyo ba talaga na kapag Marso, tulog ang mga isda at ayaw kumain? Seryoso ba kayo? Habang 70% ng mga mangingisda ay nakatambay lang sa bahay at naghihintay ng Mayo, ang natitirang 10% ay humahakot na ng balde-balding huli. Nangyayari na yan ngayon habang pinapanood nyo ang videong ito. Welcome sa ating channel. Ngayon, wawasakin natin ang malaking mito na mahina ang huli sa panahong ito. Pangako ko sa inyo, pagkatapos ng videong ito, kukunin nyo ang inyong bingwit, didiretso kayo sa tubigan at bibigyan nyo ng leksyon ang lahat ng nagrereklamo sa panahon. Hindi lang tayo basta mag-uusap tungkol sa pangingisda. Bubuyagyag natin ang sikreto ng mga isda ngayong Marso. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Tara, simulan na natin. Linawin muna natin ang sitwasyon. Ang Marso ay hindi na taglamig, pero malayo pa rin sa tag-init. Ito ang pinakamahirap na transition period. Sa ilalim ng tubig, may nagaganap na malaking pagbabago. Natutunaw na ang yelo, nagsisimula ng pumasok ang oxygen, pero ang tubig ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Nagigising na ang mga isda mula sa kanilang pagkakaidlip at nagbabago ang kanilang metabolismo. Gusto nilang kumain pero hindi pa nila kayang tunawin ang mabibigat na pagkain. At dito nagkakaroon ng problema. Karamihan sa atin, sinusubukang mangisda ngayong Marso gamit ang teknik na pang-Agosto. Parehong gamit, parehong dami ng pakain, at parehong malalaking taga. Kaya ang resulta? Bokya. Ang mga isda sa Marso ay ibang usapan. Mailap sila, mapili, at nakatambay lang sa mga partikular na spot. Para makahuli, kailangan mong mag-isip na parang isang biologist at kumilos na parang isang sniper. Ngayon, hihimayin natin ang diskarting ito ng paisa-isa. Ang unang dapat mong intindihin ay ang temperatura ng tubig. Ito ang pinakaimportanting factor sa lahat. Ang karpa ay isdang mahilig sa init. Sa sobrang lamig ng tubig, hindi yan magpapagod sa paghabol sa pain mo. Nagtitipid siya ng energy dahil bawat galaw niya ay katumbas ng mahalagang calories. Kaya ito ang rule number 1. Huwag kang maghanap ng isda sa buong lawa. Hanapin mo kung nasaan ang mainit na tubig. Kahit kalahating grado lang ang diferensya, malaking bagay na yon. Saan ba pinakamabilis uminit ang tubig? Sa mababaw na bahagi, lalo na doon sa mga lugar na madilim ang ilalim. Ang maitim na putik o luwad ay sumisipsip ng init ng araw at nagsisilbing parang baterya. Kapag matirik ang araw, pumunta ka sa Hilagang Pampang. Bakit? Dahil ang hangin mula sa timog ay itinutulak ang mainit na tubig sa ibabaw papunta mismo sa paanan mo. Simpleng physics lang yan. Maghanap ka ng mga look na hindi masyadong mahangin at may lalim na hindi hihigit sa 1 metro. Diyan lumalabas ang mga isda para magpaaraw pagkalipas ng tanghalian. Kalimutan mo muna ang mga malalalim na part ng tubig. Sa ilalim, malamig at madilim pa. Ang totoong buhay at aksyon ay nasa mababaw. Ngayon, pag-usapan naman natin ang oxygen. Ito ang pangalawang pinaka-importanting factor sunod sa temperatura. Nitong nakaraang taglamig, nahirapan sa paghinga ang mga isda. Pero ngayon, ang mga natunaw na yelo ay nagdadala na ng sariwang oxygen. Maghanap kayo ng mga pwesto kung saan may mga batis na dumadaloy papunta sa lawa. Doon sa mga bahaging natutunaw ang nyebe mula sa mga bukid o kung saan may mga butas na ang yelo. Likas na naaakit ang mga karas sa agos ng sariwang tubig. Pero babala, may trick dito. Madalas na malabo or maputik ang tubig mula sa tunaw na yelo at ayaw ng karas na nababara ng dumi ang kanilang mga hasang. Kaya ang perfect na spot
ay ang mismong hangganan ng malabo at malinaw na tubig. Siguraduhin doon nyo itatama ang inyong hagis. Ang malabong bahagi ay may dalang pagkain na galing sa pampang, mga uod, kulyabid, at iba't ibang buto. Habang ang malinaw na tubig naman ang nagbibigay sa kanila ng ginhawa. Kapag nakakita kayo ng ganyang batis na dumadaloy sa isang look, para na kayong nakatuklas ng ginto. Siguradong nandoon ang buong kawan ng isda at siguradong gutom na gutom sila. Pag-usapan naman natin ang inyong mga gamit. Itabi nyo na muna sa garahe yang mabibigat ninyong rod. Ang karpa tuwing Marso, napakaselang kumain. Tinitikman lang muna nito ang pain gamit ang kanyang labi. Kapag nakaramdam ito ng kahit kaunting pigil, iluluwa niya agad yan sa isang iglap. Dapat ang gamit nyo ay kasing pino ng gamit ng isang doktor sa operasyon. Pagdating sa nylon, kalimutan nyo na ang 0.18 or 0.20. Ang mainline nyo dapat ay hanggang 0.12 lang. At ang leader naman, 0.08 or kahit 0.06 pa. Totoo, parang sapot lang ito ng gagamba at mahirap talagang gamitin. Pero sa sobrang linaw ng tubig tuwing tagsibol, nakakatakot ng isda ang makapal na nylon. Nakikita nila, yan, pati na ang hindi natural na pagbagsak ng pain. Ang manipis na nylon ay hindi tinatangay ng hangin, kaya swabe at natural ang paglubog ng pain sa tubig. Napaka-importante nito para makahuli. Ang pataw. Ito ang nagsisilbi mong mga mata sa ilalim ng tubig. Tandaan, mas magaan, mas maganda. 1 gramo, 1.5 o hanggang 2 gramo lang ang gamitin. Kapag mahangin, piliin ang float na may manipis na antena para makita mo agad kahit ang pinakamahinang kagat ng isda. Dapat ay perpekto ang pagkakabalanse ng iyong pabigat. Konting galaw lang, dapat ay ramdam na ito ng float. Huwag maglagay ng isang malaking tingga malapit sa taga. Sa halip, ikalat ang mga ito sa nylon na parang kuwintas. Ang pinakamaliit na tingga ay dapat nasa 5 sentimetro lang ang layo mula sa taga. Kapag sinubo at itinaas ng isda ang pain, hindi niya dapat maramdaman ang bigat ng iyong gamit. Dahil kapag nakaramdam siya ng kahit anong bigat, iluluwa niya ito agad. Ang misyon mo rito ay linlangin siya. Gawin mong tila walang bigat ang kanyang pagkain. Isa itong laro ng pusa at daga at kailangan mong maging mas madiskarte. Pag-usapan natin ang mga hook dahil dito madalas nagkakatalo ang marami. Nakikita ko ang iba na gumagamit pa ng size 10 at nilalagyan ng isang kumpol ng bulati. Pero tandaan nyo, hindi yan uubra pagdating ng Marso. Maliit lang ang bibig ng karas at mas gusto nila ang maliliit na pagkain. Mas mainam na gumamit ng size 18 or 16 sa international scale. Oo, sobrang liliit niyan. Pero dapat ay gawa sa manipis na kawad at talagang matalas. Bakit manipis? Para hindi masira ang inyong pain na motel. Dapat ay nananatiling buhay at gumagalaw ang motil sa hook. Kapag ito ay pumutok at nakalaylay na lang na parang basahan, siguradong walang kakagat. Dahil maliit ang hook, mas madali itong mahigop ng isda nang hindi nila napapansin. At huwag kayong mag-alala na baka makawala ang isda. Ang mga modernong maliliit na hook ay matibay kumapit. Basta tama ang pagkakaset ng inyong reel drag at maganda ang laro ng dulo ng inyong fishing rod. Pain sa pangingisda. Ano ang dapat ihanda? Ang karasi tuwing Marso ay parang isang predator, uhaw sa protina. Naghahanda na kasi ito sa pangitlog kaya kailangan ng matinding lakas. Kalimutan mo muna ang tinapay, masa, mais o barley. Itabi mo na yan para sa Mayo. Sa ngayon, ang hari ng pain ay ang bloodworm.
Ito ang likas nilang pagkain sa ilalim ng putik, kaya kabisado nila ang amoy at lasa nito. Maglagay lang ng isa o dalawang piraso sa taga. Huwag gawing kumpol. Itusok sa bandang ulo para kumikilos-kilos pa ito. Dahil ang paggalaw na yan ang nagpapawild sa mga isda. Kung walang bloodworm, pwedeng-pwede na ang uod or magot. Pero siguraduhing maliit lang ang pipiliin mo. Sa malamig na tubig, mas madalas kumagat ang isda sa pulang uod kaysa sa puti. Subukan din ang sandwich style. Isang bloodworm at isang uod. Isa itong klasikong diskarte na hinding-hindi ka bibiguin. Bulate, pwede ba itong gamitin? Pwede naman, pero may kailangang tandaan. Masyadong malaki ang isang buong bulati para sa ganitong panahon. Paglalaruan lang, yan ang isda, hihilahin ng buntot, at sa huli ay bibitawan lang din. Kung bulati ang gagamitin mo, mas mabuting hiwain ito sa maliliit na piraso, mga kalahating sentimetro lang. Itusok ito sa hook nang nakalabas pa rin ang tulis nito. Ang amoy ng hiniwang bulate ay mabilis kumalat sa tubig at mabisang nakakaakit ng isda mula sa malayo. Para itong natural na pampagana, ang katas ng bulate ang pinakamabisang kemikal na gawa ng kalikasan. Subukan ang teknik na ito kapag matumal ang kagat. Madalas, ang maliit na pirasong ito ang nagpapagat sa pinakamalalaking isda. Pagpapakain ng isda. Dito nagkakamali ang halos 70% ng mga mangingisda. Ang gintong tuntunin ngayong Marso, huwag silang busugin, dapat akitin lang. Mabagal pa ang metabolismo ng mga isda sa ganitong panahon. Konting-konti lang, busog na sila agad. Kapag naghagis ka ng 1 kilong feeds o kanin, kakagat lang ang isda ng ilang butil, tapos hihinto na sila. Busog na sila niyan ng ilang araw. Kaya dapat ang pain mo ay matabang or kulang sa sustansya. Ang sikreto, lupa. Pwedeng ordinaryong lupa o yung nabibiling special soil sa fishing shop. Ihalo ang biniling feeds sa lupa, 1 parting feeds sa 3 o hanggang 5 parting lupa. Ang lupa ay gumagawa ng labo at amoy sa ilalim, pero wala itong sustansyang makakabusog sa kanila. Maghahalukay lang ang isda sa putik para maghanap ng maliliit na pagkain. Pero dahil hindi sila agad nabubusog, mananatili sila sa pwesto mo ng ilang oras. Tandaan, kapag wala kang hinalong lupa, sinisira mo lang ang spot mo. Pag-usapan natin ang amoy ng pain. Kapag mainit ang panahon, paborito natin ang strawberry, vanilla, or honey. Pero kapag malamig ang tubig, hindi masyadong uubra ang matatamis na amoy. Masyado silang matapang at hindi natural para sa mga isda. Ngayong Marso, mas epektibo ang mga pampalasa at amoy hayop, bawang, dill, coriander at paminta. Pati na rin ang amoy ng hipon, alimasag, or bulate. Ang bawang, yan ang sikretong sandata para sa karpa kapag malamig ang tubig. Pero tandaan, dahan-dahan lang sa paglalagay. Sa malamig na tubig, mas mabagal kumalat ang amoy. Pero mas matagal itong nananatili at mas matalim ang dating. Mas mabuti ng kulang kaysa sobra. Heto, ang diskarte. Magpatak lang ng konting flavor sa iyong mga palad. Tapos irab ito sa pain. Sapat na yun. Huwag na huwag ibubuhos ang chemical ng diretso mula sa bote papunta sa timba. Baka malason ang pwesto mo at layuan ka ng isda ng ilang kilometro. Napaka-importante ng kulay ng iyong pain. Tuwing tagsibol, madalas na malinaw ang tubig bago ito magsimulang lumabo, habang madilim naman ang ilalim nito. Kung magsasabog ka ng maliwanag na pain, tulad ng dilaw o puti, magsisilbi itong parang spotlight sa dilim. Natatakot ang mga maliliit na isda na lumapit sa ganoong kaliwanag na parte. Iniisip nilang mas madali silang makikita ng mga maninila.
maging ang mga karpa ay magiging mailap din. Kaya naman, dapat ay itim or madilim na kulay kape ang iyong pain. Gumamit ng espesyal na tina o kaya ay dagdagan ito ng maitim na lupa. Layunin nating humalo ang pine sa kulay ng ilalim ng tubig. Dapat mahanap ito ng isda sa pamamagitan ng amoy, hindi sa hitsura. Usapin ito ng kaligtasan para sa kanila. Gawin mong komportable ang kanilang paligid at tiyak na susuklian kanila ng magandang huli. Diskarte sa pagpapakain. Kalimutan nyo na yung paghahagis ng sandamakmak na pain, yung tipong 10 malalaking bola na kasing laki ng dalandan, siguradong lalayo lang ang mga isda sa lakas ng bagsak niyan sa tubig. Ngayong Marso, kailangang maging maingat at swabe lang ang galaw. Maghagis lang ng isang maliit na bola kasing laki lang ng kalamansi. Or kung gumagamit ka ng feeder, piliin mo yung pinakamaliit na size. Dapat minimal lang ang ingay ng pagbagsak nito sa tubig. Mailap ang mga isda ngayon. Kaunting ingay lang, siguradong lalayo agad ang kawan nila. Mas mainam na maghagis ng maliliit na piraso bawat 20 minuto para manatiling interesado ang mga isda kaysa bombahin ng tubig na parang may giyera. Kung naka-float naman kayo, hindi na kailangang bilugin ng pain. Maghagis lang ng durog na mixture na lilikha ng parang ulap sa ilalim ng tubig. Itong cloud effect na ito ang mabisang hihila sa mga isda kahit mula sa malayo. Diskarte sa galawan. Alam nyo ba, ang pangingisda sa tag-init ay parang relax lang. Upo sa silya, lagay ng pain at hintay lang na lumapit ang isda. Pero pagdating ng Marso, iba ang usapan. Ang mga isda ngayon hindi masyadong naglalangoy. Kaya kapag lumipas ang 30 minutos at wala pa rin kumakagat, huwag ka nang mag-atubili, lipat na ng pwesto. Huwag kang mag-antay ng himala dahil walang mangyayari kung nakatitig ka lang. Ikaw ang dapat lumapit sa isda. Subukan mong lumipat kahit 10 metro lang ang layo. Baguhin mo ang lalim ng iyong bingwit. I-cast mo sa may mga sanga-sanga or sa may mga kumpol ng kawayan at damo. Ang mga isda kasi ay nakatambay lang sa isang partikular na spot. Isipin mo, baka 1 metro lang ang layo mo sa kawan nila, pero hindi mo sila mahuli-huli dahil hindi ka gumagalaw. Ang susi sa tagumpay, aktibong paghahanap. Magaan na silya, kakaunting gamit, at laging handa ang bingwit sa kamay. Hagis subok, at kapag walang huli, tuloy lang sa paglalakad. Ang taong hindi napapagod maghanap ang siyang makakatagpo sa kawan ng mga nagigintuang isda. Pero kung uupo ka lang sa isang tabi ngayong Marso, siguradong uuwi kang talo. Pag-usapan natin ang tamang oras sa pangingisda. Hindi mo kailangang gumising ng 4:00 ng madaling araw. Sa totoo lang, sobrang lamig pa ng tubig pag umaga, kaya tulog pa ang mga isda. Pagdating ng Marso, madalas magsimulang kumagat ang mga isda malapit na magtanghali kung kailan mainit na ang sikat ng araw. Mula 11 ng umaga hanggang 3 o 4 ng hapon. Ito ang tinatawag na golden time. Kapag nagsimula ng lumubog ang araw, biglang bababa ang temperatura at parang switch na hihinto ang kagat ng isda. Gamitin mo itong diskarte. Matulog ka ng mahimbing, mag-almusal, at pumunta sa tubig bandang 10:00 ng umaga. Wala kang palalampasin. Sa halip, darating kang presko at punong-puno ng lakas sa tamang-tamang oras kung kailan lalabas na ang mga isda para kumain. Bihira lang mangyari ito, pero ito yung pagkakataon na ang pagiging tamad ay pabor sa ating mga mangingisda. Diskarte sa pagpein. Kapag ganitong panahon, mahilig sa galaw ang mga isda, pero dapat ay dahan-dahan lang. Kapag nananahimik ang palutang mo,
Subukan mo itong buhayin. Hilahin mo ng bahagya ang iyong rod, mga 2 sentimetro lang. Iangat mo ng kaunti ang pain, tapos ibaba mo ulit. Maganda rin yung dahan-dahang hinihila sa ilalim, na parang may insekto or uod na gumagalaw-galaw sa putik. Madalas, kakagat ang isda saktong paghinto mo sa paghila. Dito nagagana ang instinct nila. Isipin nilang tatakas na ang pagkain, kaya kailangang sakmalin agad. Pero tandaan, dapat swabe lang ang bawat galaw, hindi agresibo. Kapag binigla mo, matatakot lang ang isda. Isipin mo na parang may hawak kang puppet. Dapat malambot ang kamay, kalmado, at maingat. Ang hangin at ang mga munting alon sa tubig. Maraming mangingisda ang ayaw sa hangin, pero ang totoo, kakampi natin ito. Ang bahagyang ripple sa ibabaw ng tubig ay nagsisilbing tabing para hindi tayo mapansin ng mga isda. Kapag masyadong kalmado ang panahon, kitang-kita ng isda ang ating anino sa pampang at madali silang natatakot sa bawat galaw ng ating bingwit, ang mga alon na iyan ang ating disguise. Hindi lang yan, hinahalo rin ng hangin ang mga layer ng tubig kaya nagiging masagana ito sa oxygen. Ang bahagi ng pampang kung saan tumatama ang hangin ang madalas na pinakamagandang pwesto para makahuli. Dito kasi tinatangay ang mga pagkain mula sa ibabaw, habang ang agos sa ilalim ay nagdadala ng mga pagkaing nahukay mula sa putik. Kaya huwag kayong matakot sa hangin. Magsuot lang ng sapat na proteksyon sa katawan at humarap mismo sa ihip nito. Doon mismo sa maugong na bahagi ng pampang, madalas gumagala ang pinakamalalaking isda handang sagpangin ang anumang mahulog sa tubig. Pag-intindi sa ilalim ng tubig. Kung feeder o picker ang gamit mo, huwag kang tamarin na sukatin ang sahig ng ilog o dagat. Hanapin mo yung pagbabago mula sa putikan patungo sa matigas na bahagi o sa mga kumpol ng kabibe. O kaya naman, maghanap ka ng mga drop-off or kanto sa ilalim. Ang anumang kakaibang porma sa ilalim ay nagsisilbing bahay at kainan ng mga isda. Kapag masyadong patag ang ilalim, walang dahilan para tumigil doon ang isda. Naghahanap sila ng mapagtataguan. Kahit maliit na hukay or umbok lang, siguradong magsisilbing magnet yan sa kanila. Sulit na gamitin ang unang 30 minuto ng pangingisda sa pag-aaral ng terrain gamit ang marker weight. Siguradong mas magiging maganda ang resulta ng huli mo. Mas mabuti ng maglaan ng kalahating oras sa paghahanap at 3 oras na diretsong huli, kaysa 4 na oras na nakatitig sa dulo ng pamingwit na hindi man lang gumagalaw dahil lang sa maling pwesto. Katahimikan. Malamig at napakalinaw ng tubig kaya naman mabilis kumalat ang anumang tunog dito. Ang kalansing ng balde, malakas na usapan, o yabag ng paa sa pampang. Lahat yan ay naririnig ng isda. Maingat ang mga karas. Kapag nakaramdam sila ng panganib, hindi sila lalayo. Hihinto lang sila sa pagkagat at mananatiling hindi gumagalaw. Kaya naman, kailangang maging tahimik. Huwag ibagsak ang pinto ng sasakyan. Lumapit ng dahan-dahan sa gilid ng tubig. Siguraduhin hindi tatama ang anino mo sa iyong float. Ang pagbabalat kayo ay hindi lang tungkol sa suot mong camouflage, kundi higit sa lahat sa iyong kilos at galaw. Maging bahagi ka ng kalikasan, hindi tulad ng isang elepanteng nanggugulo sa gitna ng katahimikan. Kung gaano ka katahimik, ganoon din kalapit ang isdang lalapit sa iyo. Pagdating sa pangingisda ngayong Marso, kailangan mong maging sobrang talas. Ang mga kagat kasi ngayon, halos hindi mo mapapansin. Minsan, ang palutang mo ay lulubog lang ng 1 milimetro o kaya ay hihilig lang ng bahagya o baka bigla na lang itong huminto sa paraang hindi normal. Kaya payong mangingisda.
Sa oras na may kutob ka, humatak ka na agad. Huwag mo nang hintayin na lumubog ng husto ang palutang dahil baka hindi na mangyari yon. Ang mga isda kasi, isusubo lang ang pain at hihinto. Kapag may naramdaman silang kakaiba, iluluwa nila ito agad. Dapat ay mabilis ang reaksyon mo. Mainam na gumamit ng magaan na rod na mabilis ang aksyon para sapat na ang isang maikling pitik ng pulso. Huwag mong biglain o lakasan ang hatak para hindi mapunit ang labi ng isda. Isang mabilis at maikling pitik lang ng kamay, sapat na. Laro ito ng isipan. Huwag kang susuko. Sinusubukan tayo ng Marso. Minsan, aabutin ka ng 2 oras na walang kahit isang paramdam sa iyong bingwit. Marami ang naiinip, nag-iimpake, at umaalis na agad. Pero pagdating ng 2:00 ng hapon, para bang may nag-on ng switch. Doon na magsisimulang magpista ang mga isda. Ang pangingisda sa panahong ito ay laro ng tibay ng loob. Magtiwala ka sa pwesto mo at sa iyong diskarte. Kung tama ang pagpili mo ng lugar, pulido ang iyong gamit, at tama ang timpla ng iyong pain, siguradong may mahuhuli ka. Hindi nawawala ang isda. Kailangan mo lang silang hintayin na lumabas. Ang pagtitiyaga, ang pinakamahalagang sandata ng isang mangingisda. At ngayon, higit kailanman, yan ang kailangan mo. At syempre, ang huli pero ang pinakaimportante sa lahat, ang inyong kaligtasan. Kung mangisda kayo sa ibabaw ng yelo, mag-ingat ng husto. Traidor ang yelo sa buwan ng Marso. Malutong ito, madaling mabasag, at hindi ito tumutunog bago ka tuluyang mahulog. Huwag na huwag pupunta ng mag-isa at laging magdala ng pansagip o safety spikes. Para naman sa mga manganganwit mula sa pampang, tingnan ng maigi ang bawat hakbang. Madulas ang mga gilid ng tubigan dahil sa putik na salit-salit ang pagyelo at pagtunaw. Hindi biro ang mahulog sa napakalamig na tubig. Tandaan, walang isda ang mas mahalaga kaysa sa inyong kalusugan. Magsuot ng makapal na damit at gumamit ng thermal wear. Kapag maayos at komportable ang inyong pakiramdam, mas magiging maingat at mas maganda ang inyong huli. Mag-ingat po kayo lagi para ang bawat pangingisda ay maging masaya at ligtas. Kaya mga Lodi, heto na ang inyong game plan. Ang Marso ay hindi oras para magdahilan. Oras ito para sa mga tunay na madiskarte. Kalimutan nyo na ang sabi-sabing tulog ang mga isda. Naghihintay lang sila sa inyo, kailangan nyo lang baguhin ang inyong diskarte. Manipis na nylon, napakaliit na hook, buhay na pain, madilim na ground bait na may halong lupa, at paghahanap sa medyo mainit na parte ng tubig. Heto ang sikreto sa tagumpay. Subukan nyo ang kahit 3 lang sa mga tips na ito sa susunod nyong pangingisda at garantisado, akong mag-iiba ang inyong resulta. Huwag matakot sumubok ng bago. Ang pangingisda ay isang walang katapusang paghahanap ng tamang diskarte. Salamat sa panunood hanggang dulo. Kung nakatulong ang video na ito, mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell para hindi nyo ma-miss ang pagbubukas ng season. I-like nyo rin ang video. Yan ang pinakamagandang pasasalamat para sa akin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakamalaking isda na nahuli nyo tuwing simula ng tagsibol? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin ang inyong mga trophy catch. Kita-kits sa tubigan.